So, dapat to, nakatuto. Pero bago gusto ko na pasalamat ating mga sponsors. Ito na po ang Plemex for Kids. Yan. Yan, at hindi lang yan. Meron pa tayong Gen-C. Ito po ang Gen-C. Ito po ang #1 na vitamin C sa ating lahat. Tandaan niyo po, ang Gen-C available sa lahat ng butika, drugstore sa buong Pilipinas. Ang Gen-C po, panlaban to sa mga virus na yan. Panlaban, pampalakas natin mga resistensya. Maraming salamat po, Tita Caro Villegas ng Herbs and Nature, Gen-C, Plemex, meron silang liver aid, lahat po ng ating mga sponsors. Yan, thank you so much. Gen-C Plus, ito po ang vitamin C para sa ating lahat. At siyempre yung mga bata for kids, meron silang Plemex for Kids. Yan po ha, sa mga inubong mga bata. Yan po ang talaga namang sagot yan sa mga ubo ng mga bata. At hindi lang yan, para sa maganda, lahat ng gustong gumanda, ito na po ang Miss Hey Pretty Skin! Yun! Yan ang Hey Pretty Skin. At siyempre, eto na. Ito po ang kanilang mga produkto. Yun! Yan ang kanilang mga produkto. Ito, pwede nyo online. Ito nakakatuwa dito. Gaganda ka na, kikinis ka na, magkaka-business ka pa. So lahat po ng ito ay available. Available na po yan. At siyempre, dito po sa Hey Pretty Skin. At ito pong may-ari, napakagandang si Miss Ann Barreto. Ayan po. So, pretty si Miss Ann. Kung gusto nyo kayo na maging dating nyo, itsura nyo, yan dapat to. Yan po para sa mga gustong kuminis ang mga kutis, mapapahi ang lahat. Hey sa ganda, hey sa puti, hey sa kinis, hey Pretty Skin by Miss Ann Barreto. Available po ito sa kanila pong Facebook. May Facebook page na kayo sa Hey Pretty Skin. At kung gusto nyo mag-business, lalong-lalo na ho yung gusto hindi ba? Magkaroon ng magandang kita sa panahon ngayon. Eto na, mag-Hey Pretty Skin na kayo dahil pwede kayong magbenta nito. Sa ating mga dakila, mga OFWs, pwede kayong mag-Facebook. Tanungin nyo, paano ba mag-online business ng Hey Pretty Skin? Tanungin nyo lang po si Miss Ann Barreto at malalaman nyo kung paano gagawin. Kaya maraming salamat. Available na yan. Pwede na kayo magpaganda at pwede pa kayo mag-business. Hey Pretty Skin! Thank you very much, Miss Ann Barreto. Yun! Kompleto na ha, ating mga sponsors. Salamat sa inyo. Hindi nyo kami iniwan. Gusto ko rin pasalamatan si Eric Yap ng Benguet. Eric Yap, #1, ang Axila. At siyempre si Ega Yap ng Port District ng Quezon City. Sila po ay tumutulong sa programa ito pag wala pang sponsor. Pero bago lahat, palapakan natin lahat yan. Palapakan natin lahat. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. We're live sa YouTube at Facebook. Sabi nga, hindi na muna kailangan ng TV ngayon. Pero anong kailangan? Nakatutok lang para manalo ka. Kailangan nakatutok kayo. Pag hindi kayo nakatutok, 5,000 lang ang bibigay ko. Pag nakatutok kayo, 15,000 ka! Tumutok lang para manalo. Tumutok lang para manalo. Kaya na, today is April 25. Siyempre, tuloy-tuloy tayo. Live na live here sa inyong live stream. Siyempre, sa mga viewers natin dyan. First time na mga kasama ko. First time. Dati magkatapat lang kami. ABS, spin na ano daw. Ang minute to win it. At ang GMA naman, wow win, tutok to win. Right now, ladies and live here in the Will Network, Will Tower, please welcome the one and only, Luis Manzano! Sa Wawawin family, napakagandang hapon sa inyong lahat. Correct! Luis Manzano! Wow. What do you feel now? First time mo kami magkakasama ni Luis. Alam nyo, Tito Wills, eksakto, kaya ako tinawagan ngayong hapon dahil nilapit sa akin kung anong pinagdaraanan mo ngayon. At sinabi sa akin, eto, aminin ko na ngayon lang naubusan ka na raw ng jacket at CD. Kaya ako nandito ngayon para mag-ambag pa ng mga jacket at CD. Wow! Totoo ba yan? Trying. Dahil maganda kasi, Tito Wills, alam mo, matagal na tayo magkaganon Matagal na tayo magkaibigan. Alam niyo po, kahit sabi ko, pinag-uusapan natin kanina, nagkakataon na magkatapat yung programa namin, talagang hindi na wala yung pagkakaibigan namin ni Tito Wills. At ninong pa namin sa kasal si Tito Wills. Correct! Correct na correct. Okay. Wow! Alam mo, lahat excited. Nung sinabi kong, totoo ba yan? Talaga, si Luis, magagas, Kuya Will, lahat. Live na live! Yes! Alright!
Ang gusto lang natin, magpasaya. That's tumulong. right. Yun lang, yun lang. Welcome. Thank Alam you, mo, Tito Wills. Okay, pang sa maganda, simulan mo. Kung gaano karami ang nanonood sito. Ayun, basahin mo, ayan. Sa YouTube, ilan? Grabe, sa YouTube, nasa 7.5 million. That's right. Ang nanonood sa atin ngayon sa Ang grabe! Ilan mismo? 7 million? 7,564,860. At eto, ipagmamalaki ko, may dalawa akong ambag dyan. Wala ba kayo? Tapos? Di, mag-aaway pa nga yung dalawa eh. Di pala nag-usap eh. Sa YouTube yan, ay yung Facebook mo. Sa YouTube. Sa Facebook, eto, gano'ng karami? 16,665,108 ang nanonood. At Hindi, up. May ambag? Doon na, wala kang bag. Sa Facebook mo Wala. Meron dyan. Kasang vlog mo eh. Thank you very much. Kaya yung total na mga nanonood ngayon, Tito Wills, yung mga followers, YouTube, yung mga subscribers, pag galing. pinagsama natin yan, isipin nyo, 24,229,968. Ganon katindi. Ganong katindi. At lahat ng yan, baka may chance pang matulungan. That's right. Diba? Yan ang Ganon din naman ang purpose ng programa mo eh. Oo. You play the game and then when you win the game, charity naman ang ginagawa mo. Yes, alam niyo naman na kahit paano sa mundong to, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Correct? Nabubuhay tayo para sa... naiiyak na ako, Tito Wills. Huwag kang iiyak dito. Huwag kang iiyak dito. Nandito ako pa. Right now, ang nanonood sa atin, live, pakita natin direct. Yan. Ang nanonood sa atin ngayon, sa Facebook natin, ilan ba? Yan. Ayan. Ngayon, sa Facebook, ang nanonood ngayon, nasa 2,200... Hindi. YouTube yan. YouTube, sa Facebook pala, nasa 10,503. Yung comments tuloy-tuloy, nasa 91,000 na. That's right. Yung YouTube natin, 2,252. Manadagdagan ba yan? Dahil siyempre, di ba? So, gano'n katindi nanonood sa ating araw-araw. Monday to Friday yan. Grabe. Ako, Saturday, Sunday pa kita pinapanood. Wala ka ba noon, Saturday, Sunday? Ano yung napapanood ko? Ay, iba pala yun. Siwinin mo siya yun. Hindi, alam mo yan, Tito Wells, tinetext kita. Totoo lang. Kaya binabanggit naman kita eh. Oo, nasa Dubai ako noon. Oo, nung nag-text ako nung huli, tapos nanonood ka sa Facebook? Oo, nasa Dubai kami noon. Kay ni Jessie? Yes. Batiin mo naman yung may bahay. Sa aking may bahay na nagtatrabaho ngayon. Alam mo naman, pag uwi mamaya, ipapakita ko sa iyo. Alam mo, nakakaiyak gabi-gabi. Kasi minsan nauubusan na ako ng paraan kung paano ipakita kung gaano ko siya kamahal. Nauubusan. Wag dito. And every minute, it counts. Alam ko yung luha mo, importante yan. Diba? Luis! Please. Luis! Buti na control mo na, mga kabab. Then, alam si Tito Wills kasi sa amin ni Jessie. And kumbaga may mga nilalambing kami sa kanya. Si Tito Wills very, very giving sa aming dalawa ni Jessie. So thank you very much. Sa ngalan ng aking misis ngayon na trabaho, thank you very much, Tito Wills. Of course. Inaanak eh, siyempre. And also, dapat makapunta ka dun sa basta may surprise ako sa'yo. Sa isang lugar na gusto ko private, it's really a paradise. Di ba? Kayong dalawa lang para, di ba? Para makita na natin yung junior mo. Yun nga inaano. Yun na, siyempre, hopefully ngayong 2022, masimulan na yung blessing na yun. That's right. Alam mo, nung nakakatrabaho na sa GMA ako, paborito si Jessie ng Shopee. Balita. At enjoy na enjoy siya, Tito Sobra. Wills. Kasi bait-bait, tapos performer talaga, very professional. Pagdating doon, nakabihis na, naka-makeup na, and then, nagugulat kami, rehearsal pa lang. Ganon katindi ang asawa mo. At sabi niya, pagkatapos yung magkatrabaho, pagod siya, pero uuwing nakangiti. Kasi may pagod ka na uuwi kang medyo pagod talaga. Pero may pagod ka dahil alam mong napakaganda ng nagawa mo. Ikaw ba ngayon ay pagod ka ba? Iyak na naman. Tito Wills, ang magsasabi sa'yo. Hindi, alam mo, Tito Wills, totoo lang napakaraming nangyayari. Ito, alam ko nagkakasiyahan tayo, pero totoo naman napakaraming nangyayari sa mundo, sa Pinas, at lahat-lahat. At hindi masama mapagod. Hindi nga masama magreklamo. Pero sana, pagkatapos mo magreklamo, pagkatapos mo mapagod, realize mo rin kung gaano ka ka-blessed. Diba? Napapagod naman talaga ang tao. But you know what, alam mo, yung programa ho namin, Wawawin, at syempre, sa lahat naman, sa totoo lang, siya naman ang pambato ng ABS regarding po sa mga game show. It's only Luis Manzano. Di ba? Sa totoo lang naman. That's right. So, kaya, di ba, for me, alam nyo, pag nag-uusap kami ni Luis, baka hindi nyo alam, nagmi-meeting kami dalawa dito. At nag-uusap kami, Tito Wills, ang nakakatawa dito kay Luis, nagsisik siya na advice sa akin. Ano ba sa tingin mo, Tito Wills? Ano ba dapat? Di ba sa time, kung maging partner sa business, remember, di ba? Sabi ko, mas may time ka dyan, wala akong time dyan. So, ganoon So, itong batang to, very honest, very humble. So, ito, nakikita yung masaya-masaya to, no?
ang puso din ito, napakababang loob sa ating mga kababayan. Kaya nga, siya ang next na po pwedeng magbigay ng talaga. Actually, nagbibigay ka na rin eh. Di ba? Alam mo, may sabihin ako sa inyo, para malaman nyo lang, alam mo, lagi naman akong totoo sa kanila. Yeah. Meron akong meeting mamayang gabi ho. At itong meeting na to, it's really a big decision. No? Para malaman nyo lang. Pero once na binigay nila yung gusto ko, kung ano yung makukuha ko, basta may paglalaanan po ako niyan. At sana makasama kita niyan. Sasabihin ko sa inyo kung ano po yan. At para malaman nyo lang ho, etong meeting ko na to, decision din sa buhay ko to kung paano at dapat bang gawin. So once na ito ay mapag-usapan, kung ano yung makukuha ko dito, ipagkakalob ko to sa talagang mga nangangailangan, lalong-lalo na yung nasalanta ng baha. Diyan, yung agad na baha na to. So, hintayin po natin, sasabihin ko naman sa inyo. Anyway, sana. God bless sa magiging desisyon na yan, Tito Will. Sana, di ba? Oo. Ikaw ba ngayon? Luis, siyempre, ano yung lagi nasa isip mo ngayon sa nangyayari sa atin? Ito, totoo to. Baka iniisip nyo kasi medyo papakulo lang to. Pero iniisip ko kasi is totoo to kung paano maging blessing pa sa ibang tao. Kasi kahit pa paano marami nang nabigay sa akin eh. Pero nare-realize mo na mas marami pa ang nangangailangan. Hindi porket komportable ka sa bahay mo, komportable na rin lahat ng tao sa paligid mo. 'Di ba? Kung komportable ka, ibig sabihin yung kung gaano ka comfortable, pwede mo pang i-share 'yon sa napakaraming tao. Ano natutunan mo sa COVID for 2 years? Sa pandemic, sa lockdown, ano pumasok sa isip mo? Na Tito Wills, life is short. Napakarami, unfortunately, sa mga kaibigan natin ang nawala sa COVID. Napakarami. Yung isang beses, magkasama lang kayo, tapos bigla na lang pagtingin mo sa social media, sa Facebook, black na yung picture ng kapamilya. May kandila. So para sa akin, totoo to isang natutunan ko, kung may mahal kayo sa buhay, sabihin niyo sa kanila na mahal niyo sila. Dahil sinasabi ko sa inyo, pinakita to ng pandemic, at nakikita natin to araw-araw, na hindi guaranteed ang tomorrow. So kung may mga tao kasi na di ba yung, hindi ko nilalambing ang mami ko, hindi ko nilalambing, matanda na ako, hindi ko na ginagawa yan. Hindi po. Hindi tayo nakakasiguro kung makakasama pa natin ang mga magulang natin kinabukasan o yung mga anak natin o kung ano man. So sinasabi ko sa inyo, bawat araw, sulitin niyo yan. Kung may mahal kayo, sabihin ninyo, iparamdam ninyo. Isa sa pinaka-hassle sa buhay, yung may bit-bit kang regret o pagsisisi. Yeah, we're learning Napag-uusapan lang ito dahil nakikita nyo kami ganyan sa TV, lagi masaya. Pero siyempre, at the back of the cameras, meron din kami mga ganyang pakiramdam. And also, nasabi mo, it's about your love to your family, sa nanay, sa tatay mo, sa lahat. Huwag niyong kakalimutan. Ang importante pa rin, yung kalusugan nating lahat. Yes. Health is wealth. Kasi kita mo, pag nagkasakit ka at wala kang pera, hirap kang buhay mo eh. Pag nagkasakit ang nanay at tatay mo, hirap na eh. Para sa akin, laging sinasabi sa politika, tatayo ako kayo ng bahay. Patatayo ko kayo ng ganito. Kailangan muna kalusugan ng ating mga kababayan. Para saan ang bahay na yan? Para saan ang lahat ng yan? Kung lahat naman ng ating mga kababayan di ba, nangangailangan ng pagkalinga. Di ba? Ano yon? Kailangan doon, kalusugan. Bali wala ang material na bagay sa lahat ng ito. At nakita natin, at walang naging gwapo at walang naging maganda. Bakit? Lahat tinakpan ang mukha natin. During that time, di ba? Tito Will, sorry doon ako medyo nag-alangan, mahal kita. Pero Tito Wills, ito pa lang sa akin ang gwapo na niyan. Tito Wills, seryoso yung ibang tao, ayan, ayoko mag-away tayo dito, Tito Wills. Okay, naintindihan kita. Kita nyo, hayop pa rin, di ba? Wow. Diba? Nakikita nyo naman Sino gumawa ng kantang yan? Ed Sheeran. Si Alvin, kilala natin yan, si Alvin Caraveo, napakagaling din na spinner niyan si Alvin. Alvin, God bless you, miss you bro. Ang galing. Nag-text lang yan, sabi niya, uy, Boss Lou, sabi niya, may naisip ako dahil napapanood kita, tapos gumawa siya ng kanta. Meron pa kami 2 o 3 kanta dapat yung abangan. Talaga? Oo. Ang title nito ay Gwapo. Oo, How to Be You. How to Be You. Ikaw yan? Yes, How to Be You. Yung pagiging How to Be You, it means na ikaw yan. Yes, kung paano maabot tong tugatog na to. Ano ito ka? Ano ito gatog na yan? Ito gatog ng kagwapuhan. Ayun! Pero may 2 pa kaming dapat abangan na kanta. Alam mo, pag napahaba ito ng balbas,
Mukhang Arabo na to eh. Hindi, alam mo, bad boy ang dating ko ngayon eh. Bakit? Iba. So, hindi yan ang image mo? Hindi, yung ginagawa ko sa TV. Hindi yan ang image mo. Kilala ka, good boy ka. Kanina pinakilala ko sila ng dancer. Sabi mo, Teka, may dancers ka? kita mo, hindi niya alam. Hindi ko napansin na may isa. Ayun, naririnig ko lang. Akala ko voice over lang sila. Hindi. Yun yung mga dancers. No, sumasayo nga. Tinitingnan kita eh. Nakaganon ka lang eh. Wala, para mga hinahangin na kawayan lang ang nakikita ko. Ganun lang. Ganon ka. Ganun lang. Ganon Hindi ko ako. sila napapansin. Ganon ang Luis Manzano. Ganon. Yan ang nakita ko na lalaki sa balat ng lupa na talagang ever faithful sa asawa. Thank you. Mwah! Ano ba, idol kita, Tito Wills eh. Ay, hindi ako eh. Makasalanan ako eh. Alam mo yung bawat taon ng buhay mo, doon ko inaalay din ang taon Huwag mo mo. akong ganyan dahil ako yung naging marupok. Kahit ba minsan, di ka naging marupok? Ay, nako, I can proudly say na mahirap sagutin mga ganyan. Alam mo, ang pagkakasabi sa akin, hindi naman sa pag-aano, Tito Wills, ito kung paano ko inihahambing ng aking mga magulang. Sabi sa akin ng aking butihing tatay at ng aking butihing nanay, sabi niya, alam mo anak, sa iyong itsura, kung gaano ka kakisig, para kang babasaging kristal. Para kang kahoy na inaanay. Bakit? Isang ganun lang, biyak na lahat. Biyak na lahat? Oo, tumba lahat. Okay. Tumba lahat. Yung salita mo? Ayan, Okay. tumba na ang lahat. Ganun ka ba? Ano yung ibig sabihin? Weakness ba yan o? Hindi, kaya tayo binibigyan ng weakness para matuto tayo maging strong. Wala pang tao na nagiging strong na walang weakness. Dahil bibigyan ka ng chance maging strong. So for 1 year ng marriage mo, talagang totally... Wala. Ba't di ka makatingin sa akin? Eto ako. Nakatingin ako. Tito Wills, alam mo, sinasabi ko sa iyo. Wala. Parang katapusan mo na. Wala. Okay kami, Tito Wills. Yeah, totoo yan. Sa kasi Jency, napakasimple. Nakangiti lang. Di ba? Swerte mo. Anong feeling na may pag-uwi mo, di ba? Ando siya, nagluluto ka. Ano? Alam mo naman na nagulat nga ako nung isang araw dahil pag-uwi ko, sabi niya, love, hinanda ako ng paborito mo. Sabi ko, yan, parang ganyan. Sabi niya, ilang oras ko itong inihanda para sa'yo, gano'n ka-special. Sabi ko, ilang oras, ano yan? Sabi niya, rellenong dilis. Kaya ang tagal niyang inihanda sa akin. Hindi, siguro up to now, yung pag-uwi mo, yung may nakasalubong kagad sa'yo na hangiti. Di ba? Kahit pagod ka. Kasi may araw na pagod ka, minsan bit-bit mo yun eh. Di ba, aakit ka ng kwarto o sa sala, tunganga ka muna. Tapos magano ka lang, parang okay lang, sige, trabaho na naman bukas. Ito yung pag-uwi mo, napapawi yung pagod mo. Ano pa isang gusto mong gawin sa buhay mo? Your dream sa industriya natin. Andiyan na, host ka na, di ba? Siguro, which inaayos ko rin to. Kaya isang bagay din kung bakit sobrang idol ko si Tito Wills dahil sa nagawa niya on his own din. Gagawa ako soon dapat yun ibangan ng sarili kong game show. Yun, galing ha? Sarili kong game Which is, ano ba, may idea ka na ba tungkol dyan? Meron na. Kumbaga, binubuo na namin yung programa. Ipopost ko to sa YouTube ko. Tapos, imbis na premyo o pera pamimigay, ang ipamimigay ko, isa sa tagiliran. Yun ang walang gustong manalo. Walang gusto. Hindi. Yun ang gagawin ko. Paiyak na ako sa'yo. Naguguluhan na rin ako sa'yo. Hindi, yun ang gagawin ko. Sana soon, by June, abangan nyo sa social media ko rin. Gagawa ako ng sarili kong game show para sa lahat ng mga kabataan. Ano yan? Tagiliran? Ha? Hindi. Mamimigay talaga tayo ng magagandang mga premyo. So, pwede kang pumasok dito sa Will TV app. Kasi maglo-launch ako ng Will TV app. Ano mo ba ibig sabihin nun? Okay. Pagbukas mo ng smartphone mo, smart TV, nandun yung Netflix, nandun yung YouTube, nandun yung TikTok, kasama na kami doon, Will TV app. Ba? Ganon. Hindi, maganda kay Tito Wills kasi diba, kailangan naman talaga is mag-next step ka. Diba, na pandemic nga tayo, so hindi tayo nga makapag-taping. Pero gumagawa tayo ng paraan dahil ang dami ng available na technology, diba, kung paano makapag-broadcast. So ang ganda na nagbibigay tayo ng added opportunities din. At higit sa lahat, kausap ko si Tita Ana kanina, yung pag nagbubuo ka ng ganon, next level, ito para sa akin napaka-importante. Pag nagbubuo ka, pag tinutuloy mo yung evolution ng industriya, nagbibigay trabaho ka rin. Tama. Saka hindi lang yan, don't stop hanggat nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. At the same time, nakakatulong ka. Alam mo ang purpose ng Oras ng Ligaya, halina tayong magsaya. Sa ABS yan eh. You're with ABS right now, Yes. diba? May programa ka ba sa ABS? Yes, kakatapos lang. Well, actually, pinapalabas pa rin ng I Can See Your Voice. Nagano kami, nag-birthday special itong weekend. Tapos, pero tuloy-tuloy pang I Can See Your Voice, tapos magbabalik din ako sa ASAP.
Okay. Dahil pinahinga ko ang ASAP para makatutok lang sa I Can See. So siguro by sa mga darating na linggo, balik ASAP Di na. ba dati may grupo kayo, nandiyan pa ako sa ABS, yung Kanto Boys. Ay, nako. Kami lang ang pinapayagang magkamali sa ASAP, Tito Wills. Di, totoo. Totoo yan, di So, ba? ang ibig ko sabihin, ikaw, si John Lloyd, si Bong Navarro, Tsaka si Billy. kayong apat. Kaming apat. Kaya pala watak-watak na kayo, ha? Pero hindi sa pag-aano, eto siguro ngayon ko lang aamin, ang dami kong inaamin sa show mo. Dapat. Aminin mo na lahat yan. Vong, Billy, Lloydie, ako. Kada performance namin, Tito Wills, ang sakit ng likod ko pagkatapos. Bakit? Cargo ko yung tatlo eh. Ganun katindi. So, mahirap ba dalhin? Tatlo? mahirap. Mahirap. Then, alam mo yun, di naman, well, si Vong, tsaka si Billy, performer naman talaga. Si Lloydie, iba ang charisma, di ba, ni Lloydie. Basta, kumbaga, nag-e-enjoy yung mga tao dahil sa partida, nagre-rehearse pa kami nun, ha? Yung lahat ng pagkakamali namin, nakakadalawang rehearsal pa kami. Paano pa kung walang rehearsal, nag-away-away na kami doon. Pero, nag-e-enjoy ng ASAP. So, ikaw lang ang pinayagan, kayo lang apat. Oo. Na magkamali. Oo, silang tatlo siguro palaging kinakausap after the show. Ako Alam mo, pero pinapayagan sa namin. totoo lang, ha? Every time na nagkakamali kayo, every time na nagkakamali kayo, sa totoo lang, akala namin tama ang ginagawa nyo. Pero pag tama ang ginagawa nyo, doon namin napapansin na mali kayo. Di ba? Malungkot nga yung ASAP pag maganda yung pinalakita namin. Bakit? Pag di, kasi parang ang ine-expect namin, nagkakamali kayo, doon natatawa yung mga tao. Ginalingan namin huwag niyong galingan kasi. Alam mo, tapos pag nagkaroon ka na sarili mong channel, imbitahin mo yung tatlong yan. Sana, Kasi si sana. Lloydie naman di ba? I don't think Tsaka na... magkakasama pa rin naman yan, magkakabarkada pa rin yan. Saka remember si Lloydie, nakabalik niya si Jamie. Of course, una ko siya inimbita sa Shopee. Nakita ko yan. At si Lloydie, di ba na, Ako ay nagbalik. may movie kami ni Lloydie na magjowa kami, kasama namin si Mami Mommy. mo. That's right. Napanood ko yun. Oo. Ano nangyari doon? Nagkatuloy ba kayo? Hindi, dedo ako doon. Dedo ako, may rumaragas ang van. Mali, may kausap ako pagbaba ko ng auto. Pagbaba ng auto, may acting ako, ganyan-ganyan, bigla ng hagit. Tsaka yung yung eksena namin, medyo nahirapan kami, kinunan namin yung parang may special effects kasi ang ganda ng pagkakahagip sa akin ng kotse. Paghagip sa akin ng kotse, parang kailangan ko mag-exit, mag-sustain ganyan. Yung landing ko, kasi may landing akong pag ganun sa aristocrat. Totoo yun. Totoo. Sabi mo, gano'ng katulin yung kotse na yun sa New York. Doon kayo inabot! New Year ako hinagip sa New York, ang landing ko Pero aristocrat. nabalitaan ko, itong album mo na to, grabe ha. Album? Blockbuster, yung single mo na to. Okay. Yung How to Be You, kung hindi ako nagkakamali, sino ba? Ito, ang pagkakaalam ko dyan, napag-usapan, napanood ko sa CNN, Yes. sa NBC, na hindi mo ba nire-record to, sold out na. Ganun katindi tong antamong to. Ilang copies ang nabenta mo dyan? Luis, they are currently talking about your song sa United Nations. Ganon. Ano yan? Hindi ko kailangan number. Hindi, kasi trip-trip lang naman, di ba? Yung trip-trip lang na, alam mo naman, hindi naman talaga ako singer talaga. Pero kumbaga yung wala, basta magpasaya lang, di ba? Maraming gwapo dyan, pero feeling ko mas marami pa namang feeling gwapo. Yung gusto lang nakangiti sila. Pero ikaw ba gwapo, tingin mo sa sarili mo? Siguro sa 1 to 10, nasa 84. Sobrang gwapo. Ang tindi mo naman. Ganun lang. 1 to 10, 84. Sobrang na yung kagwapuhan mo. Sino mas gwapo? Edo Manzano, Luis Manzano? Hindi kami nag-uusap. Dahil hanggang ngayon, naramdam namin yung tensyon. Pero naniniwala ako, eto totoo to, na kumbaga, iba talaga ang kagapuhan ng puno laban sa bunga. Bakit? Siyempre, yan yung kumbaga, iba ang ni Airpat Iba? Iba ang karisma ni Airpat. Kumbaga, Anong gusto mo sa daddy mo? kung paano siya sa mga tao. Marami akong nakikilala, lalong-lalo na siyempre sa industriya, pag nakakausap natin, mula sa mga nasa on-cam, nasa likod, pag nakikita ko sa ABS, or kung ano man sinasabi, alam mo, napakabait ng Airpat mo. Iba makitungo ang Airpat mo, pagkatapos ng taping, magkakasama, may konting inom, at kumbaga, si kay Airpat, pantay-pantay lahat. Nakalapat ang paa sa lupa. Oo. Actually, natulungan din ako ng daddy mo. During the time nagsisimula ako, sidekick niya ako sa Contreras. Oo. Contreras Gang. Oo, di ba? Oo, Pelikula namin yun. Oo. Tapos, bait. Alam mo, nagdadala ng pagkain dyan. Oo. Yun na yung concern niya sa industriya. Yung concern. Iba. Nakakatuwa. Ang sarap niyang panoorin. At pag nakakarinig ng gano'n, nagiging proud talaga na Manzano din ang dinadala kong That's your mom. Oo. That's your dad. Yung mami mo naman. Ang lambing. Napakalambing ni mommy. Sobra. Nakikita mo na
kung pag lumapit siya sa'yo at kinausap ka, galing sa puso niya talaga. Hindi dahil gusto niya makita kang kinakausap o dahil may mga camera. Pag kinausap ka niya dahil gusto ka niyang kausapin at na-appreciate niya. Iba yung haplos ni mommy, yung sa pagkinawakan ka niya, niyahap ka niya, ramdam mo. Malambing, ano? Oh, iba talaga yung... Nanay talaga. Iba talaga yung pagmamahal ni mommy sa mga tao. Batiin mo, mami at daddy. Ma? Pa? Kay mami. Parang Willie Fortune naman. Hindi, si Momski kasi dapat makakasama ko siya kahapon magdi-dinner dapat kami sa bahay. Hindi natuloy. Pero sana this weekend. Isa sa mga rason yun kung bakit lumipat ako temporarily na mas malapit kay mami ng konti. Sabi na-realize ko na, syempre, napakaraming araw akong dumadaan. Saan ka ba nakatira ngayon? Nagre-rent lang ako ngayon. Kasi nagpapagawa ako ng bahay. Sa QC ako dati, tapos ngayon nagpapagawa ako sa may Alabang. Nagpapagawa ako sa QC, nagre-rent ako sa Alabang. Ang layo. Oo, pero sabi ko nga, para at least mas malapit din sa pamilya namin. Si mami sa Lipa, di ba, ganyan. So kahit pa paano, gusto ko yung pagka nang lambing si mami, nandun ako agad. Di ba, yung ang lapit lang kaysa nung galing pang QC. Kasi si mami, ang pinaka-busy niya dati, weekend ang wala siyang trabaho. Ako may mga live show ako ng Saturday, Sunday, di ba, sa gabi. So hindi ako nakaka-uwi sa pamilya. So isang realization yun, si Jessie nagsabi, na bakit di tayo mag-rent ng isang bahay na medyo mas malapit sa pamilya mo para anytime. Diba? Ang lapit-lapit naman ng Alabang, sa Batangas. Diba yung dali na? Yan ang mga kwentuhan ng buhay. Buhay po na Luis, buhay ko, buhay natin.